Upang makasiguradong maganda, walang sakit at malusog ang mga pananim na palay, gulay at iba pang mga halaman, nakasanayan na ng mga magsasaka na gumamit ng iba't ibang inorganikong pataba, pestisidyo at insektisidyo sa kanilang pananim. Ngunit, hindi lamang nakadadagdag sa polusyon sa lupa at tubig ang mga sintetikong kemikal na ito. Maaari rin silang makalason sa mga magsasaka at taong kumukonsumo ng mga inani. Ang Central Luzon State University Ramon Magsaysay Center for Agricultural Resources and Environment Studies o RMCARES ay nakagawa ng iba't ibang uri ng organikong pataba at insektisidyo mula sa mga katas ng halaman at prutas. Ito ay upang matulungan ang mga magsasaka na mapanatiling malusog at mayabong ang kanilang mga pananim at masigurong ligtas ang pagkain mula sa kanilang ani. Ang mga biofertilizers gaya ng Organic Liquid Supplements o OLS na mula sa mga binurong katas ng halaman at iba pang mga organikong materyales ay nagtataglay ng mga microorganismo na tumutulong sa pagpapalaki at pagpapalago ng halaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangunahing sustansyang kailangan ng mga ito. Ilan sa mga halimbawa ng organic liquid supplements ay ang mga sumusunod. Fermented plant juice o FPJ mula sa dahon ng kakawate. Fermented fruit juice o FFJ mula sa bunga ng saging. Fermented manure tea at fish amino acid o FAA. Samantala, mula naman ang mga biopesticides o insecticides sa mga binurong natural na materyales tulad ng mga halaman at iba pang mineral na tumutulong na mabuksa at maiwasan ang iba't ibang peste at insekto na sumisira sa mga tanim. Ilan sa mga halimbawa ng biopesticides ang hot pepper extract, kakawate extract at fermented oriental herbal nutrient o OHN. Ang fermented plant juice gaya ng fermented kakawate extract ay isang organikong pataba mula sa binurong katas ng kakawate o madre de cacao. Para sa paggawa ng FPJ, kakailanganin natin ang mga sumusunod. 1 kilong dahon ng kakawate, 1 kilong pulot, kutsilyo o anumang panghiwa, palayok o plastic na lalagyan at pinong tela. Para sa unang hakbang, hiwain ang dahon at sanga ng kakawate sa maliliit na piraso. Ihalo rito ang pulot o molasses. Siguraduhin magkapareho ang sukat o dami ng kakawate at pulot. Ilagay ang pinaghalong sangkap sa palayok o plastic na lalagyan. Takpan ito at buruhin sa loob ng 7 araw. Matapos ang 1 linggo, ilagay ang binurong kakawate sa pinong tela at pigain upang makuha ang purong katas nito. Ilagay ang katas ng kakawate sa bote at maaari na itong gamitin sa pananim. Ang fermented fruit juice o FFJ ay isang organikong pataba na gawa mula sa iba't ibang binurong prutas na mayaman sa vitamina, enzymes at hormones. Mainam na gawing fermented fruit juice o FFJ ang mga hinog na prutas na mayaman sa potassium tulad ng saging na nakatutulong sa pagpapalaki at pagpapatamis ng bunga ng mga pananim. Nakatutulong din ang potassium na nagmumula sa saging sa pagbukas at pagsara ng stamina at pag-ipon ng mga carbohydrates at mga sustansyang kailangan ng halaman sa panahon ng pamumunga. Para sa paggawa ng FFJ, kakailanganin natin ang mga sumusunod. 1 kilong hindi pa nababalatan na bunga ng saging, 1 kilong pulot o molasses, kutsilyo o anumang panghiwa, palayok o plastic na lalagyan, at pinong tela. Hiwain ang bunga ng saging sa maliliit na piraso. Ihalo rito ang pulot. Siguraduhin magkapareho ang sukat o dami ng saging at pulot. Ilagay ang pinaghalong sangkap sa palayok o plastic na lalagyan. Takpan ito at buruhin sa loob ng 7 araw. Matapos ang 1 linggo, ilagay ang binurong saging sa pinong tela at pigain upang makuha ang purong katas nito. Ilagay ang katas ng bunga ng saging sa bote at maaari na itong gamitin.
Ang manure tea ay mula sa medyo nabubulok na dumi ng hayop na tumutulong sa pagbibigay ng dagdag na nutrisyon o sustansyang kinakailangan ng halaman sa paglaki. Sa paggawa ng manure tea, maghanda ng 30 kilong ng medyo nabubulok na dumi ng kalabaw, sako, plastic na drum, at 120 litro ng tubig. Ilagay ang 30 kilong dumi ng kalabaw sa sako at talian ito ng mahigpit. Ilagay ang nakasakong dumi sa loob ng drum at lagyan ng 120 litro ng tubig. Lagyan ng pabigat na bato o kahoy ang sako upang lumubog ito sa tubig. Takpan ng drum at hayaang maburo ang dumi ng kalabaw sa loob ng 7 araw. Matapos ang 1 linggo, tanggalin ang sako sa drum. Ang naiwang tubig na may halong dumi ng hayop sa loob ng drum ang tinatawag na manure tea. Ang fish amino acid ay mula sa mga binurong laman loob ng isda na tumutulong sa pagpapalaki ng mga punla, pagpapabunga ng halaman, at pagpapaaktibo ng mga microorganism sa lupa. Sa paggawa ng fish amino acid, maghanda ng 1 kilong hindi pa nalulutong laman loob ng isda, pulot o molasses, palayok, at pinong tela. Paghaluin ang magkaparehong dami ng hindi palutong laman loob ng isda at pulot. Ilagay ang pinaghalong sangkap sa palayok. Takpan ito at hayaang maburo sa loob ng 2 buwan. Matapos ang pagburo, salain ang purong katas ng binurong mga sangkap gamit ang pinong tela at ilagay ito sa bote o gamitin na sa mga tanim na halaman. Sa paggamit ng mga organic liquid supplements, sumukat ng 50 ml mula sa mga binurong katas at ihalo ito sa 1 litrong tubig. Idilig sa mga halaman ng minsan sa 1 linggo. Maaari itong ulitin depende sa pangangailangan ng halaman. Ang mga botanical extracts mula sa kakawate, sili at luya ay mabisa na pangontra sa mga maninirang insekto tulad ng whiteflies, aphids at mga uod. Sa paggawa ng mga biopesticides, mangangailangan tayo ng blender, panghiwa, tubig, pinong tela, palayok o plastic na lalagyan, at ang mga gagamiting sangkap na sili, kakawate at luyang dilaw. Sa paggawa ng hot pepper extract, magtimbang ng 1 kilong sili at hiwain ito sa maliliit na piraso. Ilagay ito sa blender at dagdagan ng tubig na may sukat na singrami ng sili. Sindihan ang blender at hayaang magkatas ang sili. Kung walang blender, maaaring dikdikin ng pino ang sili. Ihiwalay ang purong katas ng sili mula sa natirang latak gamit ang pinong tela. Kaagad itong gamitin upang hindi mabulok o masira. Sa paggawa naman ng kakawate extract, magtimbang ng 1 kilong dahon ng kakawate at hiwain ito. Ilagay ito sa blender at dagdagan ng tubig sa magkaparehong dami. Katasin gamit ang blender. Matapos katasin, ilagay ang katas sa pinong tela o fine cloth at pigain. Ilagay ang katas ng kakawate sa bote at maaari na itong gamitin. Kaagad itong gamitin upang hindi mabulok o masira. Sa paggawa ng Oriental Herbal Nutrient, magtimbang ng 1 kilong luyang dilaw at 250 gramo ng hot pepper o sili. Hiwain ang luya at hot pepper at katasin ang mga ito gamit ang blender. Haluin ang mga sangkap na kinatas, ilagay ito sa clay jar at dagdagan ng 1 kilong pulot o molasses. Pagkaraan ng 3 araw, dagdagan ito ng 2.5 litrong gin o lambanog. Panatilihing sarado ang jar at talian ang lid o bibig nito. Pagkalipas ng 2 araw, pigain ang purong katas ng mga sangkap gamit ang pinong tela. Ilagay ang katas sa bote at maaari nang gamitin. Sa paggamit ng mga biopesticides na hot pepper at kakawate extracts, ihalo ang 50 ml ng binurong katas sa 1 litrong tubig at maaari na itong idilig sa halaman gamit ang sprayer.
Kung Oriental Herbal Nutrients naman ang gagamitin, ihalo ang 30 ml nito sa 1 litrong tubig at maaari na itong i-spray sa halaman. Simulan ang pag-i-spray ng mga biopesticides o insecticides 7 araw pagkatapos ng pagtatanim. Ulitin ito ng may pagitan na 1 linggo. Maaari ring gawin ang pag-spray 1 beses sa 1 linggo depende sa dami ng peste.